Napahawak sa sentido si Luis habang pinapakinggan ang sinasabi ng kanyang therapist. Ilang taon na rin siyang bumabalik rito dahil sa trauma ng kanyang aksidente kasama ang yumao niyang asawa na si Cherry. I don't understand. Ni Luis. Wala akong maalala sa probinsyang iyon. Nagtataka ko kung bakit sinasabi ng lead na doon kami nanggaling samantalang wala namang kaming kakilala doon. Kumalma ka, Luis. Payo ng therapist niya. Tandaan mo nagkaroon ka ng amnesia kaya malaki ang posibilidad na mayroon kang kakilala doon. Ngunit nakalimutan mo na. What can I do to make my memories come back? Napufrustrate ako. Gusto ko na talagang masagot ang mga katanungan sa isip ko. I advise you to go back to that place and try to familiarize. Malay mo ay matrigger ang mga alaala mo at bumalik pa ang mga ito. Bumuntong hininga si Luis. Gusto nga niyang maalala ang lahat pero natatakot siyang baka may matuklasan siyang hindi niya gusto. Isang malaking katanungan pa rin sa lalaki kung ano ang talagang nangyari ng mga panahong iyon. Pag-uwi ni Luis, kaagad niyang binuksan ang laptop niya para magsaliksik tungkol sa probinsya. Sakto namang lumabas ang isang mansyong ipinagbibili ng isang Don. Idiniretso si Luis ng link na pinindot niya sa isa sa mga anak ng Don na nagbebenta na ng dahay. Tiningnan ni Luis ang saktong lokasyon at daan papunta sa lugar na iyon at mas lalo siyang naintriga na iyon din ang daan kung saan naganap ang aksidente noon. Nakipag-usap kaagad si Luis sa lalaki at sinabihan nitong gusto niya munang makita ang kabuuan ng lugar bago bilhin iyon. Kaagad naman pumayag ang katransaksyon niya kaya kinabukasan din ay nagtungo doon si Luis upang tingnan ang lugar. Habang nagmamaneho, mayroon siyang kakaibang nararamdaman. Para bang nangungulila siya sa lugar na iyon kahit nung wala siyang maalala. Malakas ang pakiramdam niyang mayroon siyang naiwan sa lugar na iyon na kinakailangan niyang balikan. Mas lalo siyang nakaramdam ng pangungulila nang makita ang pangalan ng maliit na neon kung nasaan ang bahay na bibilhin niya. Good morning, Mr. Cartman. Ako ang anak ni Don Juancho. I hear that you wanted to buy our mansion. Makilala ng babaeng kausap ni Luis. Tumango si Luis. Gusto ko muna sana makita ang lugar. I am sure that I will buy the place. Gusto ko lang makita kung sakali ang mga ipapaayos ko sa bahay. Tinapik naman ng babaeng likod niya. Come in, Mr. Cartman. Iginala ng anak ni Don Juancho si Luis sa paligid ng mansyon nila. Masyadong malaki ang mansyon para sa iisang tao pero pinirmahan pa rin ni Luis ang mga papeles upang malipat sa pangalan niya ang mansyon. Wala naman na silang naging problema dahil maayos ang kabuuan ng naging transaksyon nila. Dahil alam ni Luis na malulungkot siya kung titira siyang mag-isa niya sa bahay na iyon, dinala niya ang lahat ng painting na ginawa niya para sa yumaong asawa na si Cherry. Magmula kasi nang mawala ito, nagkakaroon ng pagkakataon na napapanaginipan niyang kasama pa niya ang asawa. At dahil likas na talento ni Luis ang pagguhit at pagpinta, palagi niyang pinipinta ang kanyang mga panaginip dahil na rin sa takot na baka makalimutan niya ang mga panaginip niya. Bago matapos ang usapan nila, nagtanong si Luis tungkol sa nangyari sa kanila ng asawa niya. Nagbabaka sakaling may malaman. Alam mo ba yung mag-asawang nadisgrasya noon na nanggaling dito? Tanong ni Luis sa anak ni Don Juancho. Yes, naririnig ko noon na madalas raw makita mag-asawang dumaraan. Pamilyar ang kotse nila dahil madalang na ang ganong mga kotse rito at natatandaan kagad ito ng mga tao. Paliwanag naman ng babae. May nasabi ba silang pakay na mag-asawa rito? Umiling naman ng babae. Ang alam ko lang, madalas sila rito pero wala namang nakakakilala sa kanila. Why are you asking about them? Anyway, Mr. Cartman? Mapait na ngumiti si Luis. Because that was me and my wife. Oh my God! Hindi ko alam yun. Kamusta ang asawa mo? She passed. And I lost all my memories. Kaya nandito ko ngayon dahil gusto kong bumalik ang mga yun. Payo na rin ng therapist ko. Tumangutango ang babae. I'm so sorry to hear that, Mr. Cartman. But I hope our mansion will be your safe place habang nandito ka. Ngumiti si Luis at nagpasalamat. Humingi na rin ng tulong si Luis sa anak ni Don Juancho upang ipahanap siya ng maaaring maging katulong sa malaking bahay nito.
Hindi na nag-atubiling lumipat si Luis sa pagbabakasakaling mayroon pang pag-asang bumalik sa kanya ang mga alaalang kinuha ng aksidente. Isang araw pa lamang magmula nang lumipat si Luis, nagulat siya sa pagkatok ng isang dalagang naghahanap ng trabaho. Nasabi rin kasi niya sa anak ni Don Juancho na hihingi siya ng tulong upang maghanap ng magiging katulong. Hindi lamang inaasahan ni Luis na ganito magiging kaaga ang pagdating niya. Nang makita ang pagmumukha ng dalaga, may kung anong tuwang naramdaman si Luis. Naramdaman niya kaagad na magaan ang pakiramdam niya sa dalaga kahit hindi pa niya ito nakakasama ng matagal. Napansin niya ang pagkagulat ng dalaga ngunit mabilis din itong mabawi ang sarili. Inakala ng lalaki na naging parte ang dalaga ng kanyang nakaraan pero wala namang nabanggit ang dalaga tungkol rito. Nagpakilala siya bilang si Ina Mercado. Natuwa si Luis dahil sa naramdaman kaya hindi na siya nagdalawang isip na tanggapin ang dalaga. Bukod sa maganang loob niya, naramdaman din ni Luis na gusto talaga ni Ina ng trabaho kahit na halatang nagkaroon ng pagdadalawang isip. For the past years, I have been trying to retrieve my memories and the only thing I can remember is my wife getting excited to come here. Pagpapaalam ni Luis. At ang asawa mo po? Tanong ni Ina. Mayroon pa ring pait na nararamdaman si Luis kahit na alam na niya sa sarili niyang tanggap na niya ang sinapit ni Cherry. Sadly, she passed away. Napansin niya ang paglaki ng mga mata ni Ina. Lumihistro sa mukha ng dalaga ang kalungkutan. Ilang segundo bago nagtanong muli si Ina. May iba na po bang sumubok sa trabahong ito? Umiling si Luis. Nagulat nga ako na nandito ka na. I just moved in yesterday and asked the previous owner to help me find a house helper. Nagtuloy-tuloy ang usapan nila. Kinuha ni Luis ang ilang ID at iba pang mga daladala ni Ina. Pinaliwanag lang niya sa dalaga ang mga kailangan nitong gawin at nagkaroon sila ng kaunting negosasyon tungkol sa pasweldo. Pagkatapos ng usapan nila, nagpaalam na rin si Ina na aalis siya. Nang maiwang mag-isa si Luis, bumalik siya sa kwarto niya upang ipagpatuloy ang ginagawang litrato ni Cherry. Napangiti si Luis habang ginuguhit ang mukha ni Cherry. Ang dami kong nakalimutan, Cherry. Pagkausap niya sa pinipinta. Pero maganda mong mukha. Hindi ko pa rin nakakalimutan. Ano kayang magiging buhay natin kung nandito ka pa? Masaya kaya tayo? I remember, love. Gustong-gusto mong magkaanak tayo. Sa tingin mo, kung buhay ka pa, natupad na kaya natin yun? Tumawa mag-isa si Luis dahil napagtanto niyang nagsasalita na naman siya na mag-isa. Baliw na yata ako, Cherry. Ganito siguro kapag mag-isa. But you know what? I met this nice woman earlier. Magiging katulong ko siya rito sa bahay. For some reason, ang ganang pakiramdam ko sa kanya, love. Sumagi na naman sa isip ni Luis ang sinasabi ng ina niya na hindi masama kung maghahanap siya ng babaeng aalalay sa kanya sa buhay niya. Pati ang mga magulang ni Cherry ay hindi rin tutol rito, lalo na at bata pa si Luis at marami pang mangyayari sa buhay niya. Wala rin namang problema iyon kay Luis. Ang kaso nga lang ay gusto niyang mabuo muna ang sarili bago ang mga bagay na iyon. Dahil wala rin namang gagawin at dahil gusto muna niyang magpahinga bago libutin ang lugar, nanatili si Luis sa mansyon niya sa buong araw. Hinabukasan, nagulat siya sa maagang pagdating ni Ina. Mas maaga ito kumpara sa napag-usapan nilang oras, kaya hindi rin akalain ni Luis na makikita niya ang dalaga ng ganung kaaga. Pinaliwanag niya kay Ina ang kailangan nitong gawin na kaagad namang sinunod ng dalaga. Hinayaan ni Luis na libutin ni Ina ang bahay at magdesisyon kung saan siya komportableng magtrabaho. Gusto rin kasi ni Luis na maging maayos ang pagtatrabaho ng dalaga. Hindi na alam ng lalaki kung saan nagtungo si Ina. Pagkatapos nitong umalis, nanatili lang si Luis at Teresa at ipinagpatuloy ang binabasa niyang libro. Pagkalipas ng ilang pang minuto, nagdesisyon si Luis na pupunta muna siya sa kwarto niya upang maglinis ng katawan. Habang naglalakad, binabasa pa rin niya ang hawak na libro kaya hindi na niya napansin ang papalikong si Ina. Muntik na tumba ang dalaga ngunit dahil na rin mabilis gumalaw si Luis, nahuli niya ang katawan ni Ina.
Sumubsob pa si Ina sa dibdib ni Luis at napakapit sa balikat nito. Ilang segundo silang nagkatitigan bago umatras si Ina at humingi ng tawad. Mabilis ding naghiwalay ang dalawa nang bumaba si Ina para kunin ang cleaning tools. Nagtungo si Luis sa kwarto kung saan nakalagay ang maraming painting niya kay Cherry. Umupo siya sa harap ng isa sa mga ito at saka nagsalita. Kinuwento niya rito ang tungkol sa napanaginipan niya kung saan pinapanood siya ni Cherry kasamang ilang taong animo ay pamilya ni Luis. Nang matapos ay nagtungo siya sa kanyang kwarto at nadatnan doon si Ina na naglilinis. "Hey Ina," tawag niya sa dalaga na kaagad namang humarap sa kanya. "Luis, ikaw pala, may ipapagawa ka ba sa akin?" Umiling lang si Luis. "I just find it a little boring here. Baka gustong mag-usap muna tayo?" "Ano naman ang pag-uusapan natin?" tanong ni Ina. Nagkibit balikat lang si Luis. "Gusto lang kitang tanungin tungkol dito sa lugar ninyo. Do you know anything good about this place? Something that will want a city girl keep coming back to this place?" Nasa isip ni Luis ang asawa. Sa tingin kasi niya ay wala naman siyang interes para pumunta sa lugar na ito at si Cherry lamang ang dahilang naiisip niya. Kumunot ang noo ni Ina. Mukhang nag-iisip pa ng isasagot. "Dito na ako lumaki kaya wala na akong naiisip na magandang puntahan. Pero kung city girl, baka pinipiling katahimikan sa buhay." Tumango naman si Luis. "I had a wife." Panimula niya sa kwento niya. "We got into a car crash, taking her life away and some of my memories as well. Ilang beses kong napanagnipang pumupunta kami rito sa lugar ninyo. I don't know if it's a dream or a memory." Hindi nagsalita si Ina, pero ang totoo ay nagigilty siya sa ginagawa niya sa lalaki. Ang totoo kasi ay siya ang pinupuntahan noon ng mag-asawa sa nayon dahil siya ang nagdadala ng mga anak nilang pinapalaki na niya ngayon. Hindi niya mahanap ang lakas ng loob na sabihin ang totoo sa lalaki at mas lalong ayaw niyang biglain ang sitwasyon ni Luis. Napagpasyahan ni Ina na dahan-dahaning ipakilala muna kay Luis ang nakaraan bago aminin ang totoo na nasa pangangalaga niya ang kambal na anak ng lalaki. "Mahal na mahal ninyo ang asawa niyo, no?" Pag-iiba ni Ina sa usapan. Ngumiti si Luis. "Yeah, but I've come to realize that I still have a lot to love. Iniisip ko kung bubuo pa ba ako ng sarili kong pamilya." "Paano ang asawa ninyo?" "She will always have a place in my heart." Lihim na napangiti si Ina sa sinabi ni Luis. "May iba pa ba akong gagawin pagkatapos nito?" tanong ng dalaga upang tuluyang maiba ang usapan. "Well, I wanted to have an early lunch. Okay nun ba kung ipagluto mo ako?" Natawa naman si Ina sa tinanong ng lalaki. "Bakit mo naman tatanungin pa kung ayos lang? Luis, binabayaran mo ako para sa mga bagay na yan." Natawa na lang din si Luis. "Yeah, that was kind of embarrassing. Hindi kasi ako sanay na may inuutusan. I am used to living alone eh." "Bakit naman naisip mo pang magkaroon ng katulong kung ganoon?" tanong ni Ina. "Medyo malungkot kasi ang buhay ko. Mas gugustuhin ko pang may nakakausap ako, kahit papano. Magmula kasi nang mawala si Cherry, palagi na lang ako mag-isa. I could not work because my parents forbid me. Ayun, narealize ko rin na sobrang laki pala ng bahay. Sa tingin ko nga mas lalo akong mawawala sa katinuan kapag ganitong ipagpapatuloy kong pagiging mag-isa. Sana naman ay hindi mo mamasamain kung sakaling gusto kong nakikipag-usap sa'yo." Tumango si Ina. "Wala namang problema iyon. Okay na okay sa akin kapag may kausap. Sa tingin ko rin ay napapadali ang trabaho kapag may kasama." "Don't worry, I will help you naman. I won't be a bother." Ngumiti ng matamis si Ina. "Sige, maglilinis pa ako." Iniwan muna ni Luis si Ina sa ginagawa niya at nagtungo siya sa likuran kung saan may swimming pool siya. Kahit na bahay niya iyon, nahihiya si Luis na maligo sa banyo ng kwarto niya dahil lamang andoon si Ina. Nagtanggal ng damit si Luis at saka nilublob ang kalahati ng katawan sa swimming pool. Kaagad siyang nakaramdam ng ginhawa nang mabasa ang kanyang katawan.
Nagpalutang-lutang siya at nagpaikot-ikot sa pool nang biglang dumating naman si Ina. "Luis?" Tawag ng dalaga. "Ano yun?" Tanong ng lalaki at saka tumayo ng tuwid. "Tapos na kasi akong maglinis sa kwarto mo. Tatanungin ko sana kung may gusto ka bang kainin? Magluluto na kasi ako eh." "Make yourself comfortable in the kitchen. Kahit ano naman ang lutuin mo ay ayos lang sa akin." Tumango si Ina, pero bago pa siya makaalis, tinawag ulit siya ni Luis para utusan. "Can you make me some juice? May powder juice para on sa mga jar doon. Timplahan mo na yung pang 1 litrong pitsil." "Sige, saglit lang ha." Kumindat si Luis, isang bagay na ginagawa niya minsan bilang pagtango. Hindi naman ayun in-expect ni Ina, kaya pagtalikod niya, ay lumula ang mukha niya. Hindi niya naman maitatangging napakagwapo ni Luis, at kahit na lumipas sa mga taon, ay hindi nabago iyon. Bukod pa sa napakagandang lalaki nito, sobrang bait din. Diyos ko, magkakagusto pa yata ako sa lalaking to nung wala sa oras. Saktong napadaan siya sa kwarto ng mga painting ni Cherry at medyo nakaawang ang pinto nito. Lumapit si Ina doon at sumilit. "Cherry, huwag kang magagalit sa akin ha. Peace be with you." Naka-peace sign pa si Ina habang sinasara ang pinto. Nagmadali siyang nagtungo sa kusina at ginawa ang ipinag-uutos ni Luis. Bago siya lumabas, huminga muna siya ng malalim na parang hinahanda ang sarili sa pagsalubong kay Luis. Nahigit niya ang kanyang hininga nang makita ang lalaki na saktong umaahon. Wala itong damit pang itaas at tumutulo ang tubig sa kanyang katawan. Napalunok si Ina sa tagpong nakita. Wow! Wala sa sariling saad niya at biglang napatingin si Luis sa direksyon niya. "Oh, nandyan ka na pala." Saad ng lalaki. Nabalik naman ang pag-iisip ni Ina nang marinig ang boses ng lalaki. "Saan?" Wala sa sariling tanong niya. Kumunot ang noo ni Luis. "Ina, are you okay?" Hindi napigilan ni Ina ang sarili at napatingin sa katawan ng lalaki. Ilang beses pa siyang napalunok. Nang mapansin ni Luis, kaagad niyang kinuha ang bathrobe niya at nagtakip. "Sorry for that." Bulong niya. Lumapit siya kay Ina na wala pa rin sa sarili at saka kinuha ang juice na hawak ng dalaga. "Why don't you stay here and have a drink with me bago ka magluto?" Huminga muna ng malalim si Ina dahil napagtanto niyang wala pa rin siya sa kanyang sarili. Ngumiti siya ng peke kay Luis. "Wag na siguro, baka kung anong kasalanan pa magawa ko rito." Pabulong ang pagkakasabi niya sa huling parte. "What?" Inilapit ni Luis ang mukha kay Ina, kaya pakiramdam ng dalaga ay mas lalo pa siyang mawawala sa katinuan, kaya lumayo siya sa lalaki. "Magluluto na ako para mas maaga kang makakain." Umalis siya pagkasabi niya noon, ngunit hindi niya mapigilang bumulong. "Patawarin sana ako ni Cherry dahil baka ikaw makain ko." Nagtataka naman si Luis sa inesta ni Ina, ngunit pinalampas na lang niya iyon. Pagtikim niya ng juice, kaagad niya rin itong dinura. Sumunod siya kay Ina sa kusina kung saan nakita niya ang dalaga na nakatitig sa sibuyas. "Ina, are you okay?" Tanong niya. "Ha?" Mukhang wala pa rin sa sariling tanong ng dalaga. "I was asking kung ayos ka lang ba." Unti-unting tumango si Ina. "Oo?" "Hindi ka sigurado?" Nataranta ang babae sa tanong ng amo, kaya mabilis siyang tumango. "Oo, ayos lang ako. Ano ka ba? Bakit mo naman natanong?" "Dahil nadatnan kitang nakatitig dyan sa sibuyas at ang juice sa tinimpla mo. Sobrang tamis." "Ha?" Nagmamadaling inagaw ni Ina ang baso ni Luis at dinura din ito sa lababo. "Hala, pasensya na. Wala yata ako sa sarili kanina." "Ina, okay lang sa akin kung hindi maganda ang pakiramdam mo. Maybe you can start next week?" Mabilis na umiling si Ina. Hindi naman kasi sa ganoon. May iniisip lang." "Ano?" Takang tanong ni Luis. Ano naman kaya ang iniisip ni Ina para maging ganoon katamis ang juice niya? "Ikaw!" Napatakip ang dalaga nang mapagtanto kung ano ang kanyang sinabi. "What?" Ikaw, anong iniisip mo?"
Sinubukan niyang tumawa ngunit nagsalubong lang ang kilay ni Luis. Pasensya ka na, nariregla kasi ako ngayon. Iniisip ko lang kung nakapaglagay ba ako ng napkin bago umalis ng bahay. Pagdadahilan ni Ina para lang makawala sa sitwasyon ng hindi umaaming si Luis talaga ang nasa isip niya. Namula naman ang tainga ni Luis pagkatapos marinig yun. Nakapaglagay ka ba? Nag-iwas ng tingin si Ina. Hindi ko alam. Titignan ko pa mamaya. Huminga ng malalim si Luis dahil hindi niya inakalang sa ganoon pala patutungo ang usapan nila. Tumikhim siya at nag-iwas ang tingin bago nagpaalam na umalis. Habang naliligo, nakatulala siya sa dingding dahil hindi pa rin makapaniwala sa kanyang narinig mula kay Ina. Samantalang si Ina naman, nasapo ang sariling noo dahil sa ginawa. At least, hindi niya na lamang pinagnanasahan kong katawan niya. Bulong ng dalaga sa sarili. Naglabas na lang siya ng isda at saka niluto iyon. Bumaba na rin si Luis na mukhang kakatapos lang maligo. Kain na! Tawag ni Ina sa kanya. Tumango naman si Luis. Ano ba yung niluto mo? Sinigang na bangus. Sagot ni Ina. Kain ka na rin? Sasabay ako sa'yo? Tumango si Luis. Wala naman ako nakikitang mali doon. Nagtaas ng kilay si Ina. Wala naman akong sinabi Sungit. Napangiti si Luis. Akala ko kasi ayaw mo kaya nasabi ko yun. Halika na. Kain na tayo. Umupo si Ina sa katapat na upuan ni Luis bago sila kumain. Todo iwas si Ina ng tingin kaya mas nagtaka si Luis. Pagkatapos ng pananghalian nila, tutulungan pa sana ni Luis ang dalaga sa pag-aayos ng kusina pero mabilis tumanggi si Ina. Walang nagawa si Luis kung hindi ang tumambay muna sa labas ng kanyang bahay habang naglilinis si Ina sa loob. Hanggang sa matapos ang buong araw, umiiwas pa rin si Ina sa lalaki. Hindi na sila nagkita hanggang sa umuwi siya sa kanyang mga anak. Kinabukasan, dahil sa kahiyang ginawa, hindi pa rin sumuko si Ina sa pag-iwas kay Luis. Pero dahil ayaw naman ng lalaki na parang estranghero silang dalawa, nagpumilit siyang sumunod-sunod kay Ina. Ina, umiiwas ka ba? Tanong ni Luis nang magsawa sa pananahimik ng dalaga. Ha? Hindi Bakit naman ako iiwas? I thought you're avoiding me. Bakit hindi mo ako kinakausap? Akala ko kanino ba ako hindi pinapansin? Nabilis na umiling si Ina. Nagko-concentrate kasi ako sa trabaho ko. Pinagdaasan siya ng kilay ni Luis at tiningnan ang basket na may hiwalay na puti at dekolor na damit. Nagko-concentrate kang paghiwalayan ng dekolor sa puti? Pakiramdam ni Ina ay napahiya na naman siya dahil sinabi. Oo. Kinagat ni Luis ang pang-ibabang labi niya. Halatang nagpipigil ng tawa. Okay, I will help you. Parang hirap na hirap ka kasi. Umirap sa hangin si Ina pero hinayaan niya si Luis na tumulong. Hindi naman gaanong marami ang labahan ng lalaki kaya iyon ang inunan ni Ina. Habang inaayos ni Luis ang basket na may mga puting damit, may sumilay na nakakalokong ngisi sa labi niya. Ina, dapat sinigurado mong may suot kang napkin bago ka umalis ng bahay ninyo. Baka mamaya nalulutang ka na naman. Nahiya si Ina sa narinig pero hindi niya iyon pinahalata. Nagpanggap siyang nagsusungit sa lalaki. Che, tapos na kaya ako kahapon din? Itinaas ni Luis ang dalawang kamay na parang sumusuko habang tumatawa. Okay, sabi ko nga. Ilang saglit na katahimikan ang nanaig bago magtanong ulit si Luis. Ina, pwede mo ba akong ipasyal dito? Nagtaka naman si Ina sa naging tanong ni Luis. Ha? Anong ibig mong sabihin? Diba nasabi ko naman na sa'yo na parte ito ng pag-alala ko sa mga alaala ko? Oo, nasabi mo nga. Gusto ko sanang mamasyal at baka sakaling may maalala ko. Mumiti si Ina. Alam niyang kahit anong pasyal ang gawin ni Luis ay wala siyang maalala dahil hindi naman talaga siya lumilibot sa lugar na ito. Tumango si Ina, tanda ng pagpayag sa hiling ni Luis. Sige, pagkatapos kong maglaba, ipapasyal kita sa bayan. Dahil sa sobrang tuwa, tinulungan pa ni Luis ang dalaga
hanggang sa matapos ang kanyang trabaho. Hindi na sila kumain sa bahay ni Luis dahil gusto raw niyang matikman ang mga pagkain sa bayan. Nagtungo muna sila sa plaza kung saan saktong may palaro ng liga ang munisipyo. Naupo sila roon dahil gusto raw manood ni Luis. Hindi nakaligtas kay Ina ang malagkit na tingin mula sa mga babae. Nagkaroon pa ng bulong-bulungan ng iba sa kanila. Luis, pupunta muna ako ng CR ha? Tumango lang si Luis. Habang naglalakad si Ina, nakita niya ang isang matandang may-ari ng grocery store kung saan siya dati bumibili ng mga paninda niya. Ina, iha! Tawag sa kanya ng matanda. Nakita ko iyong kasama mo. Abay, napakagwapong lalaki. Kamukhang kamukha siya ng anak mong lalaki. Siya bang ama nila? Alam ni Ina kung gaano kabilis kumalat ang sabi-sabi sa kanila, kaya nginitian niya na lang ang matanda. Naging usap-usapan noon na kaya siya nakabayad sa malaking utang niya ay dahil nagpabuntis siya sa isang matandang Amerikano na iniwan din siya kaya nagkaroon siya ng kambal na anak. Ayaw niyang makarating ang ganitong usapan kay Luis, lalo na dahil sa sitwasyon niya. Hindi na sinagot ni Ina ang matanda at umalis na lang. Pagbalik niya, wala na si Luis sa dating pwesto nila. Nakita niya ang lalaki sa ilalim ng malaking puno, nakaupo sa may bangko. Mukhang malalim ang iniisip ni Luis, kaya nag-alangan muna si Ina bago tuluyang lumapit sa lalaki. Hoy, bakit ka umalis? Malumanay na tanong niya. Sumasakit ang ulo ko sa ingay at saka ang dami kong naririnig galing sa mga tao. Kinabahan si Ina sa huling sinabi ni Luis. Ano na naman bang kalokohan ng chinichismis nila? Ina, totoo ba? Bayarang babae ka noon? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ina sa sinabi ni Luis. Mayroong parte sa kanyang tanggap niyang iyon ang tawag sa kanya ng ilang tao sa bayan nila dahil nga nagkaanak siya at walang nakakakilala sa ama ng mga anak niya. Ano? Sino nagsabi niya sa'yo, Luis? Papahinang tanong ni Ina. They told me na nagkaanak ka sa kung sino-sinong lalaki. Napabuntong hininga si Ina. Chismosa kasi ang mga yan. At saka, nakita ko kanina ang nagkit ng tingin nila sa'yo. Baka sinisiraan lang nila ako sa'yo dahil gusto ka nila. Tumangu-tango si Luis. Mukhang naniwala naman sa sinabi ng dalaga. Mayroong parte kay Ina na nasasaktan, lalo na sa akusasyon ng mga tao. Nasasaktan siya dahil ganoon ang tingin nila sa kanya at nadadamay ang mga anak niya rito. Tinignan niya si Luis habang may isang tanong na bumabalot sa isip niya. Kung nalaman mo bang kinukutsa nila mga anak mo, ano kaya ang mararamdaman mo, Luis? Pabulong na tanong niya. May sinasabi ka ba, Ina? Tanong ng lalaki habang naghahandang umalis para kumain. Wala. Iniisip ko lang kung anong gusto kong kainin. Magkasalubong pa rin ang mga kilay ni Luis. Ina, are you sad? Umiling na lang si Ina. Hayaan mo na ako. Okay lang ako. Lumambot din ang ekspresyon ni Luis. Hinaplos niya ang balikat ng dalaga, sabay akbay dito. Just let them say wrong things about you. The right people will always believe what the truth is. Naniniwala ka ba sa kanila? Tanong ni Ina. Of course not. Hindi ako basta-basta naniniwala sa sabi-sabi, no. Hindi naman ako uto-uto. Ngumiti si Ina. Pero paano kapag isang araw, nalaman mo nga na bayaran ako noon? Pareho pa rin kaya ang magiging trato mo sa akin kapag nalaman mo mga tinatago ko, Luis? Umigil sa paglalakad si Luis. Ano naman ang itatago mo, Ina? Is it that bad? Napakagat ng labi si Ina. Mayroong parte sa kanyang gustong-gusto nang sabihin ang totoo sa lalaki, ngunit pinigilan lang niya ang sarili. Hayaan na lang siguro nating panahon ang magsisiwalat ng lahat. Tanging nasagot ni Ina. Hindi na pinansin ni Luis ang sinabi ni Ina at nagpunta na lang sila sa mga karinderya at doon na nanghalian. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Ina. Nakaramdam naman ng inis si Luis sa mga taong nagpapakalat ng kung ano-ano kay Ina. Nawala na ng ganang mamasyal ang lalaki dahil sa nangyari, kaya pinauwi na lang niya ng maaga ang babae. Lumipas pa ang mga araw
at mas naging malapit si Ina sa kanyang amo. Hindi na sila parehong bata ni Luis para hindi mapagtanto ang nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Sa inaasta nila, animo ay mag-asawa sila na nakatira sa isang bahay. May mga araw na namamasyal sila, ngunit umiiwas sila sa maraming tao. Mayroon na ring narinig si Ina na usap-usapang si Luis nga ang ama ng mga bata. Iyon ang isang bagay na ayaw pang ipaalam ni Ina sa lalaki dahil pakiramdam niya ay hindi pa handa ang lalaki. "Kumusta ka naman dito?" Tanong ni Ina isang araw habang tinutulungan siya ni Luis na ayusin ang mga painting ni Cherry. Nagkibit-balikat lamang si Luis. "Nasasanay na ako, pero wala pa rin akong maalala. I went to my therapist last week. Ang sabi niya, kailangan ko lang daw siguro ng trigger para maalala ko ang lahat, pero wala akong ideya kung saan magsisimula." Nakagat ni Ina ang sariling labi niya. Nag-iipon na lang siya ng lakas ng loob upang aminin ang totoo kay Luis. Ang balak sana niya ay imbitahan ang lalaki sa kaarawan ng mga anak niya at doon formal na ipakilala sa kanilang dalawa ang ama nila at aminin na rin kay Luis kung ano talaga ang nangyari. "Paano kapag matagal ka na dito pero wala ka pa rin maalala?" Tanong ni Ina. "Maybe if that happens, mapapagod din ako maghanap. Who knows, baka umalis ako. Baka manatili. Nasa choice mo talagang umalis." Malungkot na tanong ni Ina. Nanlambot naman ang ekspresyon ni Luis. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok na nasa mukha ng babae. "Ina, hindi pa rin ako sigurado sa desisyon ko. Hindi naman ako basta-basta aalis nang hindi ko sasabihin sa'yo." "Malulungkot ako kung sakaling aalis ka." Pag-amin ni Ina. "Parang ayaw ko nga eh. You are making it harder for me." Tugon ni Luis. Nadala silang dalawa sa emosyon nila at natagpuan nila ang sarili nilang magkayakap. Dumako ang tingin ni Ina sa painting ni Cherry kaya bigla niyang naitulak si Luis. Nagulat naman ang lalaki sa ginawa niya. Sinundan niya ang tinitingnan ni Ina at napangiti nang makitang mukhang guilty si Ina. "Hey, bakit parang nagigilty ka?" Tanong niya. "Nakakahiya naman kasi. Dito pa tayo sa harap ng painting niya nagyakap. Hindi ba parang nakakawalang respeto sa asawa mo?" Umiling si Luis. "I know Cherry would want me to be happy. Huwag kang mag-guilty, Ina. And thank you for thinking and respecting my wife kahit wala na siya rito." Mabilis na hinalikan ni Luis ang noo ni Ina kaya namula ang mukha ng babae. Nag-iwas siya ng tingin dahil ayaw niyang mahuli ng lalaki ang itsura niya. "Oo nga pala." Pag-iiba ni Ina sa usapan. "Pwede bang bukas ay hindi mo na ako papasok? May aasikasuhin pa ako eh." Tumango naman si Luis. "Sige, balik agad sa susunod na araw. Baka malumbay ako." Biro pa niya. Mahinang hinampas ni Ina ang braso ng lalaki. "Grabe ka na, Luis." Tumawa lang ang lalaki at saka hinayaang tapusin ni Ina ang mga dapat pa niyang tapusin. Kinabukasan nga ay wala si Ina. Sinumahan niya ang mga anak niyang sina Chase at Ana, ang kambal na anak niya, upang bumili ng mga gamit sa eskwela. Buong araw na wala si Ina at hindi naman mapigilan ni Luis na i-text ang dalaga. Hindi napansin ni Luis na habang nag-uusap sila ni Ina ay panay ang ngiti niya. Halos hindi na niya mapigilan ang sarili at muntik pang yakapin ang sarili nang makitang papasok na si Ina. "Ayun ba? Sinamahan ko kasi mga anak kong bumili ng gamit. First day kasi nila sa school ngayon." Pakiramdam ni Luis ay tumigil ang mundo niya nang marinig ang sinabi ni Ina. "Mga anak? May asawa ka na, Ina?" Ngumiti si Ina sa kanya. "May 2 akong anak pero wala akong asawa. Single mother ako." Bigla namang sumagi sa isip ni Luis ang naging usapan nila noon sa bayan. "Where's their father, if you don't mind me asking?" Hindi pa nila nakikilala ang ama nila. Pag-amin ni Ina, tinanong pa ni Luis ang ibang detalye tungkol sa kanila at napag-alaman niyang kambal ang anak ni Ina. Parehong grade 1 ang dalawa, isang lalaki at isang babae. Nasabi rin ni Luis sa sarili kung sakaling magpapaligaw si Ina ay handa siyang akuin ang responsibilidad ng pagiging ama ng dalawa. Dumiretso si Ina sa kanyang trabaho.
Dahil hindi pa nakapaglaba, ay iyon muna ang inasikaso niya. Si Luis naman, napagdesisyon nang itatago na ang lahat ng gamit niyang nagpapaalala sa kanya kay Cherry. Para sa lalaki, handa na siyang magsimulang muli ng panibagong buhay. Gusto niya si Ina. Gusto niyang makasama ang dalaga at ang mga anak nito kahit hindi pa niya nakikilala ang mga bata. Ayaw na niyang ikulong ang sarili sa nakaraang hindi niya maalala, kaya mas pinipili na niyang bumuo ng pamilya kasama si Ina. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay ligawan si Ina at iparamdam sa babae na mahal niya ito. Pagkatapos ayusin ang mga painting, lumabas si Luis upang maghanap sa bayan ng pwede niyang ibigay kay Ina bilang tanda ng panliligaw niya. Inabot siya ng gabi sa paghahanap, pero mukhang minamalas siya at walang nakita. Wala na si Ina nang datnan niya ito, ngunit nakita niyang naiwan ng babae ang cellphone niya. Inisip naman ni Luis na may importanteng bagay na kailangan doon si Ina. Nagtanong-tanong si Luis hanggang sa matuntun niya ang mismong bahay ni Ina. Pakiramdam niya ay may kung anong lumundag sa puso niya nang makita ang bahay ni Ina. Naroon ulit ang pakiramdam ng pangungulila at pagiging pamilyar sa isang lugar. Ngunit sa pagkakataon ito ay mas matindi ang nararamdaman niya. Ilang beses niyang tinawag si Ina mula sa labas ng bahay niya hanggang sa lumabas ang isang batang lalaki. Halos umawang ang bibig ni Luis nang makita ang mukha ng bata. Halos magkamukha silang dalawa. "Nasa kusina po si mama ko," saad ng bata. "Pwede mo ba siyang tawagin?" Tinawag ng bata ang kanyang ina. Gulat na gulat si Ina at parang nawalan ito ng dugo dahil sa pangmutla nang makita si Luis. Binalik ni Luis ang cellphone niya at nag-usap sila hanggang sa papasukin ni Ina ang lalaki sa loob ng bahay nila. Marami siyang gustong tanungin sa dalaga ngunit mas pinili niyang manahimik muna. Nagpakilala ang mga anak ni Ina kay Luis. Hindi niya mapigilang tingnan ang mga bata at suriin ang itsura ng mga ito. Si Chase, iyong lalaking anak ni Ina, ay kamukhang-kamukha ni Luis. Samantalang pareho ang kulay ng mga mata niya sa mga mata ni Ana. Sa hindi rin malamang dahilan, napakagaan ang loob ni Luis sa mga bata na parang matagal na niyang kilala ang dalawang ito kahit ngayon pa lamang niya nakita ang dalawa sa buong buhay niya. Puring-puri pa ni Ana si Luis na mas nakapagpapasaya sa lalaki. Inimbitahan silang kumain ni Ina sa munting kusina nila. Gustong magtanong ni Luis tungkol sa mga bata pero nahalata kaagad niya na umiiwas si Ina sa kanya. Habang kumakain, mayroong mga alaalang nagpapakita kay Luis. Bigla siyang kinabahan dahil ni minsan ay hindi pa ito nangyari sa kanya. Habang kumakain, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay masyadong maraming nagpapakitang alaala sa isipan niya at hindi niya alam kung paano kontrolin iyon. Hindi na napigilan ni Luis ang sarili at tumakbo papalabas ng bahay. Habang bumabalik sa bahay niya, palala ng palala ang sakit ng ulo ni Luis hanggang sa hindi na niya kinaya ito at natumba sa mismong mansyon niya. Nang magising si Luis, nakakaramdam pa rin ito ng pananakit ng ulo, ngunit naaalala na niya ang lahat. Magmula nang makilala nilang mag-asawa si Ina hanggang sa mabuntis ito hanggang mangyari ang aksidente. Nakaramdam ng galit si Luis kay Ina, lalo na at nagawa ng dalaga na itago ang lahat sa kanya. Sa sobrang galit ay umalis ng nayon nila si Luis at bumalik sa syudad. Nang makarating sa dating bahay nila ni Cherry, hinanap niya ang mga dokumentong nagpapatunay na si Ina nga ang nagbuntis ng anak sana nila ni Cherry. Nanghihina si Luis nang makumpirmang si Chase at Ana nga ang kambal. Napalunok siya ngunit nangingibabaw pa rin ang pagkahilo niya. Ilang araw din ang lumipas bago naisipan ni Luis na bumalik sa kanyang therapist upang ipaalam ang nangyari sa kanya. "I can remember everything." Nanghihinang saad ni Luis habang nakatulala sa opisina ng kanyang therapist. "Really? Paano nangyari yon?" Napasabunot si Luis sa kanyang sariling buhok. "May maid. Kaya pala pamilyar siya sa akin dahil siyang nagbuntis sa mga anak ko."
Kumunot naman ang noo ng kausap niya. What do you mean? My maid was my children's surrogate mother, and she hid my children from me. Naaalala ko ng lahat. And how does that make you feel, Luis? Natulala si Luis na naging tanong sa kanya. Honestly, I don't know. For the past months na magkasama kami, wala akong ibang pinakita sa kanya kung hindi kabaitan. Pakiramdam ko'y pinagtaksilan niya ako. And why are you crying? Doon lang napansin ni Luis na may tumulong luha mula sa mga mata niya. Because I was ready to give it all up for her. Handa ko nang sakuan ng pag-alala na nakaraan ko dahil gusto kong sumugal sa buhay ng kasama siya. Pero ganun palang ginagawa niya. Nagsisinungaling pala siya sa akin. What should I do? Matagal na katahimikan ang nanaig. Hindi nagsilita ang therapist niya. Nakangiti lamang ito kay Luis. Pagkatapos ay tinapik niya ang likod ng lalaki. I am telling you, Luis. Sa sitwasyon mo ngayon, ikaw na lang ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa buhay mo. I need time to think. Saad ni Luis bago umalis. Bumalik siya sa bahay niya at ilang araw din nagpalamig ng ulo doon. Pakiramdam niya ay hindi pa siya handang makita si Ina, lalo na dahil sa ginawa nito sa kanya. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo mula nang umalis siya sa nayon nila ni Ina, nakumbinsi na rin ni Luis ang sarili na balikan ang mag-iina niya. Nagulat siya nang pagbalik niya sa mansyon niya, nadatnan niya si Ina na nakayukong nakaupo sa harap. Kaagad na bumalik ang inis ni Luis kay Ina, kaya nasigawan niya ito. You! Sigaw niya habang dinuduro si Ina. How dare you hide my children from me? Nang mga panahong iyon, walang ibang nasa isip si Luis kung hindi ang galit niya kay Ina. Napatayo ang dalaga at nanlaki ang mga mata nang salubungin ang tingin ni Luis. Hindi naman gumalaw si Ina at tumayo lang na parang tuod sa pwesto niya habang lumalapit si Luis sa kanya. Ina, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Sigaw ni Luis. Una pa lang, alam mo na kung anong pakay ko rito. Ang dali ko sanang nahanap ang mga anak ko kung hindi mo sila tinago. Bakit mo ginawa yun? Napapikit si Ina habang sinisigawan siya ni Luis. Alam ng babae na nagkamali siya, kaya wala siyang karapatang sumbatan ang galit ni Luis. Dahil natatakot ako! Sigaw pabalik ni Ina. Natatakot saan? Natatakot sa magiging epekto sa'yo kung sakaling aamin ako. Mas lalong nainis si Luis sa dahilan ni Ina. But they are my children, Ina. May karapatan akong malaman na anak ko sila. Pero ipinagkait mo yun sa akin. Sasabihin ko rin naman sa'yo. Ayaw lang talaga kitang biglain. Pabulong at may hinanakit sa tonong sambit ni Ina. Pumiyok pa siya habang sinasabi iyon. Pakiramdam naman ni Luis ay may kung anong nadurog sa loob niya nang makitang yumuko si Ina at nagunahang pumatak ang mga luha nito. Nakagat ni Luis ang labi. Hindi niya sinasadyang masaktan ang damdamin ng babaeng mahal niya. Mas lalong nanghina si Luis nang lumuhod si Ina sa harapan niya at umiiyak habang humihingi ng tawad. Paulit-ulit na sinasabi ni Ina na nagsisisi siya sa ginawa niya habang nakaluhod sa harap ng lalaki. Niyakap siya ni Luis at hinila patayo. Wala naman ako magagawa. It already happened. Mahinang bulong ni Luis. Naaalala mo na ba sila? Pabulong na tanong ni Ina. Tumango si Luis. I look a lot like Chase. And somehow, your house sparked a lot of memory. Naramdaman ni Luis ang mahigpit na kapit ni Ina sa braso niya. Galit ka? Tiningnan ni Luis ang mga mata ni Ina at pinunasan ang luha sa mga mata ng dalaga. I was mad, Ina. I felt like something was missing. And when I found out about the twins, pakiramdam ko ay nabuo ulit ako. Nagalit ako kasi hindi mo sinabi sa akin ng totoo. Pakiramdam ko ay pinagtaksilan mo ko, Ina. Parang tinanggalan mo ko ng karapatang maging ama sa mga anak natin. Sorry, Luis. Patawarin mo ko. Bumuntong hininga naman si Luis. Wala na rin naman siyang magagawa dahil nangyari na ang mga bagay-bagay. It's fine. Hindi makapaniwala si Luis
na ganoon kabilis niya napatawad si Ina. Iyong galit niya mula nang malaman ng pagsisinungaling ng dalaga ay bigla ang naglaho. Ngayon, masaya na lang si Luis dahil sa wakas ay kilala na niya ang mga anak niya. "Can I meet the twins?" tanong niya. Sinabi naman ni Ina na nasa eskwelahan pa ang mga bata. Pero pwedeng sila na lang ang sumundo sa mga bata para makilala kaagad ni Luis ang mga anak. Nagtanong-tanong si Luis kung hinanap ba siya ng mga anak niya nang wala ito. Gustong malaman ni Luis kung kumusta ang naging buhay ng mga anak niya. Noong mga panahong hindi pa niya maalala ang mga ito. Laking tuwa naman ng kambal nang makita ang kanilang ina na siyang susundo sa kanila sa paaralan. Ang alam kasi ni Chase at Ana ay sobrang busy ng kanilang ina para masundo sila. Mas natuwa ang kambal nang sa wakas ay ipakilala sila ni Ina sa kanilang ama na si Luis. Noong una ay kinakabahan pa ang lalaki. Natatakot siyang baka hindi siya magustuhan ng mga anak o hindi kaya ay hindi siya tanggapin ng mga ito. Ngunit naging mabait ang mga ito at kaagad siyang tinanggap bilang ama nila. Hindi maipaliwanag ni Luis ang sayang nararamdaman nang tanggapin siya ng mga anak. "Ano nang mangyayari sa atin ngayon?" tanong ni Ina 2 araw pagtatapos. Nagkaaminan na rin kasi ang dalawa ng mga tunay nilang nararamdaman. Ngunit pagkatapos nun ay parang wala nang sumunod na nangyari. Nagdadrive si Luis ang sasakyan dahil kakagaling nila sa paaralan ng mga anak para ihatid ito. Inabot niya ang kamay ni Ina at hinalikan ang likod nito. "Ikaw ba, mahal ko? Anong gusto mong mangyari ngayon?" Bumuntong hininga si Ina. "Nasabi naman na natin mga dapat sabihin sa isa't isa. Gusto kong magkaroon ng buong pamilya, mga bata, Luis. Pagbibigyan mo ba ako?" Saktong tinigil ni Luis ang sakyan sa isang parking lot. Mabilis siyang nagnakaw ng halik mula sa dalaga at saka pinanggigilan ang pisngi niya. "Bakit mo naman tatanungin kung ayos lang? Ina, that is a part of the plan. Alam mo bang hindi ko pa alam ang tungkol sa mga bata eh. Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama ka." Nanlaki ang mga mata ni Ina sa isiniwalat ni Luis. Totoo ba yan?" Tumango si Luis. "Noong hindi ko pa alam na anak ko pala mga bata, at sinabi mo rin naman na wala ang ama, tinanong ko ang sarili ko kung handa na ba akong maging ama. Tinanong ko ang sarili ko kung kaya ko ba ang ganoong kalaking responsibilidad. Alam mo kung ano naging sagot ko, Ina?" Umiling si Ina. "Ano yon?" Ngumiti si Luis. "Nasabi ko sa sarili ko na kakayanin ko. Gagawin kong lahat. Basta ba ang kapalit nito ay makakasama kita hanggang sa pagtanda ko." "Totoo ba yan?" tanong ni Ina. Tumango si Luis. Hindi alam ni Ina kung ano ang mararamdaman niya. Hanggang sa matapos ang araw ay walang ginawa si Luis kung hindi ang maglambing sa kanya. "Papa, turuan mo naman ako sa assignment ko." Pakiusap ni Chase sa ama. Kaagad naman siyang binuhat ng ama at pinaupo sa kandungan. "Ano ba yung assignment mo, anak?" tanong ni Luis. Ipinakita ni Chase ang kwaderno niya sa kanyang ama. "Ito po, Papa." Tumakbo naman si Ana papunta sa ama at kapatid niya at nagpumilit na umakyat sa kandungan ng ama. "Papa, ako rin po. Turuan mo ko." Nagtaas ng kilay si Ina at namewang. "Bakit hindi kayo nagpapatulong noon sa akin? Mas gusto niyo ba si Papa kaysa kay Mama?" Nagkukunwaring nagtatampo na tanong niya. "Opo, Mama." Sagot ng kambal na anak niya. Natawa si Luis sa naging reaksyon ni Ina. "Paano ba yan, mahal? Mas gusto ko ng mga bata kaysa sayo." Mayabang na tanong niya. "Mahal?" Takang tanong naman ni Ana habang nakatingala sa ama. "Oo, anak. Mahal ko si mama ninyo." Simpleng sagot lamang ni Luis. "Ako, Papa. Love mo rin ako?" Sabat ni Chase. Hinalikan ni Luis ang buhok ng 2 anak na nasa kandungan niya. "Oo naman. Mahal na mahal kayo ni Papa. Mahal ko si mama ninyo. Mahal ko si Chase. At mahal ko rin si Ana." Kitang-kita ang labis na kasiyahan sa mukha ng mga bata. Nagpaalam si Ina na may aayusin muna habang naiwan ang mag-aama sa sala. Hanggat maaari ay binibigyan ni Ina si Luis ng pagkakataon na makasama ang mga bata.
makabawi man lang sa mga panahong hindi niya nakasama ang mga bata. Dumiretso si Ina sa kwarto kung saan pinaplansya niya ang uniforme ng kambal para sa susunod na araw. Ilang saglit pa ay naramdaman niya ang pagbukas at sara ng pinto. Kasunod nito ay ang mga brasong pumupulupot sa katawan niya. Mula sa likod niya, hinalik-halikan ni Luis ang kanyang balikat. "Mahal?" Malambing na tanong ng lalaki. Ano yun, mahal ko?" Tugon ni Ina. Akala ko'y tinuturuan ng pa mga bata sa assignment nila. Madali lang naman nilang naintindihan ang tinuro ko. Nasa sala sila. Sagot ni Luis at ipinatong ang baba sa balikat ni Ina. Naisip ko lang, mahal. Ayaw ba ninyong lumipat sa mansyon? Bakit? Ayaw mo na ba dito sa bahay namin? Hindi naman sa ganoon, mahal. Alam kong mahal na mahal mo ang bahay na ito. Pero gusto na kitang ibahay. Mahal, mas malaking mansyon natin. Natin? Luis, sa'yo lang yun. Ina, magkasama na tayo ngayon. Kung anong sa'kin, iyon na rin. Napangiti si Ina sa tinura ni Luis. Para sa mga mag-asawa lang yun, mahal. E di, pakakasalan kita. Magpakasal na tayo, Ina. Bumuntong hininga si Ina. Napangiti siya mag-isa dahil hindi niya lubos akalain na darating ang araw na mayroong lalaking aayain siyang magpakasal. At mas lalo pa siyang napangiti ng mapagtanto kung gaano siya kaswerte na si Luis ang lalaking yon. At kapag nagpakasal na tayo, pwede na nating ayusin ang papeles sa mga anak natin. Ilagay mong pangalan ko bilang ama nila. Ayaw mo ba nun, Ina? Magiging ganap na pamilya na tayo ng mga anak natin. Mahal, hindi ka naman yata nagmamadali? Marahas na huminga si Luis. Ina, mahal ko, makinig ka sa akin. Kung mayroon man akong natutunan sa buhay, iyon ay kailangan mong gawin ng lahat nang hindi nagsasayang ng oras. Mahal, maikli lang ang buhay ng tao. Gusto kong masulit iyon kasama kayo. Tinanggal ni Ina ang nakasaksak na plancha at saka humarap sa nobyo at niyakap ito. Tumingkayad siya para halikan si Luis. Sige na nga, payag na ako, Luis. Talaga, mahal? Payag ka na maging asawa ko? Unti-unting tumango si Ina. Oo na nga, pero sa isang kondisyon. Kahit anong kondisyon, mahal. Ngumiti si Ina. Gusto kong simple lang ang kasal at dito lang din sa amin. Pumalakpak sa tuwa si Luis. Kung ganoon nga ay mas madali nating maayos ang kasal. Mga anak, ikakasal na kami ng mama ninyo. Natawa si Ina sa ginawang pagsigaw ni Luis. Huwag mo na nga silang guluhin. Mabilis na hinalikan ni Luis ang asawa at saka niyakap. Kinabukasan din ay nagdesisyon nga silang umalis na sa maliit na bahay nila Ina at lumipat sa mansyon ni Luis. Pagkatapos ihatid ang mga anak, naglipat na ng mga gamit ang mag-asawa. At dahil ilang linggo na rin ang lumipas, mula nang lumipat si Luis sa bahay nila Ina, wala nang natirang pagkain sa mansyon nila. Doon tayo sa madalas kong pagbilhan ng grocery noon, mahal? Paanyaya ni Ina sa nobyo. Sure, as long as may mabibili naman tayo. Nagtungo nga sila roon upang mamili. At dahil hindi naman ito kagaya ng mga grocery store sa syudad na sobrang laki, iyong ibang tao kasama nilang mamili ay nagsisipagtinginan at taasan ng kilay nang makita si Ina at Luis na magkasama. Ay, iha! Tawag ng isang matanda kay Ina. Sino ba itong kasama mo? Ito ba yung sinasabi nilang kasama mo noong paliga sa plaza? Naku, tignan mo at baka iwang ka na naman yan kagaya ng mga naunang lalaki mo. Kumunot ang noo ni Luis sa sinabi ng matanda. Magsasalita pa sana siya pero naunahan siya ni Ina. Ano pong ibig ninyo sabihin ng mga naunang lalaki? Ay, hindi ba't may dalawa kang anak na magkaibang ama? Hindi na nakapagtimpi si Luis at siya na ang sumagot. Excuse me po, ma'am. Magalang na pag-agaw niya sa atensyon nila. Pero wala pong naging lalaki si Ina maliban sa akin. Iyong dalawang anak namin ay kambal. May diin sa pagsabi ni Luis. Aba, kung totoo yan, bakit hindi ka namin nakikita rito dati, iho? Mag-isang pinalaki ni Ina ang mga anak niya sa pagkakaalam ko.
dahil sa ibang lugar po ako nagtatrabaho. And as far as I know, hindi naman ninyo pinapasweldo o pinapakain na mag-iina ko. Bakit kailangan malaman niyo ang lahat tungkol sa kanila? At bakit mas alam pa ninyo ang buhay nila kaysa sa kanila? Hindi nakaimik ang matanda. Halata naman ang galit ni Luis dahil sa mabibigat na paghinga niya. Magpapakasal na po kami ni Ina. Mayabang na sambit ni Luis. Baka gusto ninyong pumunta para naman saksi na kayo sa totoong mangyayari. Mamaya, siraan na naman ninyo ang asawa ko ng walang dahilan. Mahal, tama na. Umalis na tayo rito. Suway ni Ina. Matalim na tingin ang binigay ni Luis sa matanda habang hinihila siya ni Ina palayo. Luis, hindi mo na dapat ginawa yun. Suway ni Ina. Matanda na yun. Dapat ginagalang na natin siya. And let them disrespect you? Hindi ako papayag, Ina. Hindi ako papayag na maliitin ka ng ibang tao dahil para sa akin, ikaw ang buong mundo ko. Naiyak si Ina sa sinabi ng nobyo at hindi niya napigilan ang sariling yakapin si Luis. Thank you, mahal, sa pagtatanggol mo sa akin. Niyakap din siya pabalik ni Luis. I love you, Ina. Always remember that. Hindi ako papayag na may manakit ulit sa'yo, na may manira ulit sa'yo. Mahal din kita, Luis. Mahal na mahal. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hinayaan ka niyang mapunta sa akin. Kagaya nga ng plano nilang dalawa, ikinasal sila. Simple ang kasal nila, ngunit maraming tao pa rin ang pumunta. Ipinakilala na rin ni Luis ang asawa at mga anak niya sa mga magulang. Noong una ay kinakabahan pa si Ina sa magiging reaksyon ng mga magulang ni Luis, kaya parang nabunutan siya ng tinik nang malamang tanggap siya ng mga ito. Ano ang plano ninyo pagkatapos ito, mga anak? Tanong ng mami ni Luis habang nasa venue sila ng kasal. Actually ma'am, ibebenta ko ng dating bahay namin ni Cherry. As much as I love that place, gusto ko ng bagong buhay kasama ng bagong pamilya ko. I want everything new. Napag-usapan na rin po namin ni Luis na bumalik sa syudad. Inakbayan ni Luis ang asawa. Ina and I are actually planning to go to Italy for our honeymoon. Oh, that is a great choice, iho. But how about the kids? Hindi niyo naman sila pwedeng isama. Masayang saad ng ginang. We already talked to Anna and Chase at payag naman silang maiwan sa inyo ni Dad. Natatagalan ba kayo sa Italy, mga anak? Baka magsawa ang mga apo ko sa akin at hanapin kayo, ha? Malinaw na po sa mga bata na matatagalan kami. Sagot naman ni Ina. And besides, plano namin maghanap ni Ina ng lugar na pwede namin bilhin doon. Dagdag naman ni Luis. Oh, really? Bakit? Ngumiti si Ina. Parte daw po ng pagbagong buhay namin, ma'am. Gusto ni Luis na lumipat at tumira na rin kami sa ibang bansa. Sa tingin ko nga po ay mas maganda iyon habang bata pa ang mga anak namin. Tumango-tango ang ginang. Yes, that is true. Mas mahirap kasi mag-adjust kapag malaki na sila at may nakatatak na sa isip nilang nakasanayan nila. Nang umalis ang ginang, sumandal si Ina sa asawa. Mahal, handa na ba talaga tayong lumipat sa ibang bansa? Hinaplos ni Luis ang pisngi niya. Mahal, hindi tayo magiging handa kung hindi natin susubukan. Kung hindi pa tayo handa, bumalik tayo dito sa Pilipinas. Ganoon lang kadali yun. Mas gusto ko yatang dumito muna. Pag-amin ni Ina. Love, nakaplano na tayo. Besides, paano ang honeymoon natin? Mas lalong sumimangot si Ina. May honeymoon ka pa kasing nalalaman eh. May kasunod na nga ang kambal. Nanlaki ang mga mata ni Luis sa gulat. Bigla siyang umayos ng upo at umitig sa asawa. Ina, what did you say? Payag ka na kasing dumito muna tayo. Hindi ako pwedeng ma-stress sa mga biyaheng mahal ko. Pagmamaktol ni Ina. Ulitin mo munang sinabi mong mahal. Tama ba ang narinig ko? May kasunod na si Chase at Anna? Kahit wala pa sana sa plano ni Ina na sabihin ang totoo kay Luis, ay napilitan na siya. Tumango siya habang nakasimangot pa rin. Kaninang umaga ko lang din nalaman, mahal. Buntis ako. Really? Napabalikwas ng upo si Luis at muntik pang matumba kaya nagtingin na ng ibang tao sa kanya. Oo nga, pero sa ating dalawa muna ito ha. Ayaw ko kasing ipagsabi sa iba yung mga ganitong bagay.
Pinigilan ni Luis ang sarili upang hindi magtatalon sa tuwa. Niyakap niya si Ina at saka hinalik-halikan ito. Sakto naman ang pagdating ng dalawang kambal na anak nilang nagtatatakbo sa kanilang mama at papa. "Hi, Mama!" "Hi, Papa!" Sabay nilang bati, sabay upo sa espasyong nasa upuan ng mag-asawa. "Kumain na kayo mga anak?" Tanong ni Ina. Sabay na tumango ang dalawa, ngunit si Chase ang sumagot. "Ang sarap ng pagkain, Mama. Tapos, ang laki ng cake ninyo ni Papa." "Gusto niyo na bang matikman?" Tanong ni Luis sa mga anak. "Opo, Papa!" Magalang na sagot ng dalawa. Nauna nang nag-cut ng cake si Luis at saka ibinigay sa mga bata. Sumunod naman ay ang pagbibigay ng regalo sa mag-asawa. Bago matapos ang araw, sinabi ni Luis sa kanyang mga magulang na hindi muna sila lilipat sa ibang bansa, ngunit hindi niya sinabi ang dahilan niya. 6 na buwan nang buntis si Ina nang malaman ng mga magulang ni Luis ang dahilan kung bakit hindi muna lumipat ang mag-asawa sa ibang bansa. Sa mga lumipas pang panahon, inayos sa mag-asawa ang birth certificate ng kambal nilang anak para sa wakas ay mailagay na rin ang pangalan ni Luis bilang ama nila. Nagkaroon din sila ng pangatlong anak na babae na pinangalanan nilang Berry bilang pag-alala sa yumaong asawa ni Luis. Si Ina ang nakaisip ng ideyang ito na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Makalipas ang unang kaarawan ni Berry, nasa sementeryo ang mag-asawa kung saan inilibing si Cherry. Naroon pa rin sa loob ng musileo niya ang ilang painting na ginawa noon ni Luis para sa kanya. Nakaupo ang magkakapatid habang si Ina at Luis naman ay nililinisan ang mismong puntod ni Cherry. "Cherry, kumusta ka na?" Pagkausap ni Luis dito. "Matagal-tagal na rin pala magmula na magkausap tayo, no? Matagal na rin magmula nang bumisita ko. Kasama ko si Ina ngayon at ang mga anak namin." Mukhang nag-alangan pa si Luis sa huling sinabi niya. "Anak natin." Pagtatama naman ni Ina sa kanya. "Hi, Cherry. Sana hindi ka galit sa akin. Mag-asawa na kami ngayon ni Luis." "Mahal, sigurado akong masaya rin si Cherry para sa atin." Sagot naman ni Luis. "Cherry, pagtutuloy ni Ina. Noong nawala kayo, inalagaan ko ng mabuti ang mga anak natin. Napakabait nila. Alam mo ba yon? Sigurado akong magiging proud ka sa kanila." Tumikhim si Luis. "Malaki na si Chase at Luciana, Cherry. Mayroon na rin kaming isa pang anak ni Ina. We name her after you." "Oo nga pala, Cherry. Nandito kami ngayon para magpaalam." Saad ni Luis. "We're going to Italy. Lilipat na kami doon ng mga anak at ng asawa ko. Paano ba yan? May iwan ka na rito?" Nalungkot naman si Ina sa sinabi ng kanyang asawa. "Mahal, wag mo namang sabihin yan. Mananatili sa atin si Cherry." Ngumiti naman si Luis. "Of course. Chase, Ana, dito kayo mga anak." Lumapit naman ang dalawa sa ama na nasa harapan lang ng lapida ni Cherry. "Magbabay na kayo." Pumiyok ang boses ni Luis nang sabihin niya iyon. Hindi naman na nagdanong ang kambal at kumaway. "Bye po!" Nang mapansing malapit ng tumulo ang luha niya, inaya na ni Luis na umalis ang kanyang pamilya. Nang nasa kotse na sila, hindi na napigilan pa ni Luis ang sarili at napaiyak siya. Hindi naman umimik ang mga anak niya habang hinahaplos lang ni Ina ang kanyang likod. "Sorry, mahal." Bulong ni Luis sa asawa. "Hindi ko rin alam kung bakit ganito ko ka-emosyonal sa nangyari. Nakamove on naman ako. Ewan ko ba?" Tinapik lang ni Ina ang likod ng asawa at saka hinalikan ng pisngi nito. "Normal lang ang nararamdaman mo, mahal. Minsan na rin naging parte ng buhay mo si Cherry at malaking dagok ang pagkawala niya. Mahal, normal lang na iyakan mo si Cherry. Normal lang din kung sabihin mo sa akin may natitira ka pang pagmamahal sa kanya hanggang ngayon. Alam kong mahal mo rin ako. Luis, kami ng mga anak natin. Naiintindihan kita." Ngumiti si Luis at saka niyakap ang asawa. "Papa, bakit ka po umiiyak?" Tanong ni Ana. "Wala to, anak. Malungkot lang si Papa dahil may iwan mag-isa yung isang kaibigan ko rito pag alis natin." Pagdadahilan na lang niya sa mga bata. "Siya po yung pinuntahan natin, Papa?"
Tanong naman ni Chase. Tumango si Luis. Siya nga anak, halika na. Uwi na tayo para makapagpahinga pa tayo. Bukas na rin ang flight natin papuntang Italy. Sasakay tayo sa airplane, di ba, Papa? Tanong ulit ni Chase. Si Ina na ang sumagot sa tanong ng kanyang anak. Oo anak, malayo kasi ang pupuntahan natin, kaya sa airplane tayo sasakay. Tapos doon na po tayo sa malayo titira? Tumango si Ina. Opo, at doon na rin kayo mag-i-school. Wow, ang galing! Natawa lamang si Ina sa naging reaksyon ng anak. Pag-uwi nila, dinouble check na lang ng mag-asawa kung ayos na ba ang lahat ng gamit nila para sa kanilang flight. Nang masiguradong maayos na ang lahat, sinamahan na nila ang mga anak sa mga ginagawa nila. Naging malaking pagbabago para sa mag-asawa ang paglipat nila sa Italy. Mabuti na lang at nariyan si Luis, lalo na nang nakaramdam ng homesickness si Ina. Inalalayan niya ang asawa niya upang hindi ito malungkot ng sobra. Si Chase at Anna naman ay ipinasok nila sa private international school upang mas maging madali para sa mga batang adjustment, lalo na't English ang medium na ginagamit sa paaralan nila. Tumira sa isang tahimik na lugar si Ina at Luis. Nagsimula din ang negosyo ang mag-asawa. Nagtayo sila ng sariling cafe na sila mismo ang nag-aasikaso. Nasa cafe na iyon din ang ilang painting ni Luis. Mabuti na lang at kahit papaano ay naging tanyag ang cafe na mag-asawa. Lalo na sa mga OFW at mga Pilipinong doon na tumira. Dahil sa labis na pagmamahalan ng dalawa, nasundan pa ng isang bata ang anak nilang si Barry. Pinangalan niya itong si Lance. Hindi nakalimot ang mag-asawa si pinanggalingan nila. Umuwi sila sa Pilipinas tuwing Disyembre at binibisita si Cherry. Hindi na rin nila ibinenta ang mansyon ni Luis sa probinsya at ginawa nila itong bahay bakasyunan. Tuwing bumibisita sila roon at nakikita ni Ina ang mga matatandang kumukutsa sa kanya noon, hindi niya mapigilang magpasalamat sa asawa dahil nakaalis na siya sa ganoong sitwasyon. Nang tumuntong ang kambal sa edad na 15, ipinaliwanag na rin ni Ina at Luis ang nangyari sa kanilang buhay. Ipinakilala na rin ng mag-asawa si Cherry bilang isa pang ina ng mga bata. Noong una ay mukhang nahirapan pa ang kambal na iproseso ang mga naganap. Ngunit sa tulong ng mga mapagmahal nila mga magulang, natanggap din ni Chase at Anna ang tunay na nangyari sa nakaraan nila. Pagkalipas ng ilang taon, naging isang doktor ng medisina na ang panganay nilang si Chase. Naging modelo sa Italy si Anna na kahit papaano ay namana kay Cherry. Si Barry ang nagmana ng cafe ng kanyang mga magulang, samantalang si Lance na bunso naman ay sumunod sa yapak ng kanyang ama at naging isang pintor. Nang tumanda at nang maging matagumpay na ang kanilang mga anak, bumalik na rin sila sa Pilipinas, ang mag-asawang si Luis at Ina. Napagdesisyon na nilang mas gusto pala nilang mag-asawa na tumanda sa Pilipinas. Tumira ang mag-asawa sa probinsya, sa mansyon na binili ni Luis. Para sa mag-asawa, mas gusto nilang mamuhay ng tahimik. Mas gusto nilang sulitin ang oras sa piling ng isa't isa dahil matanda na sila. Dahil lumaki ng maayos ang kambal, hindi sila nakakalimot at magbakasyon at bisitahin si Luis at Ina. Minsan ay natutuwa ang mag-asawa, lalo na kapag kasama nila ang mga anak nila at ang mga apo nilang nagtatakbuhan sa kanilang bahay. Ngunit, mas madalas na makita ng ibang taong mag-asawa na nasa teresa ng mansyon nila at nagtatawanan. Gustong-gusto ni Ina at Luis na balikan ang mga nangyari sa nakaraan dahil para sa kanila, ang mga alaalang iyon ay mga yamang walang kapantay. Marami na ang nagbago sa buhay ng mag-asawa magmula nang magkakilala sila. Maging ang mga hitsura nila ay malayo na rin. Ngunit ang isang bagay na hindi nagbago ay ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ang pagmamahal nila sa nakaraan nila, ang pagmamahalan nilang mas pinatatag pa ng matagal na panahon. Ang pagmamahal nilang hindi magbabago kahit lumipas pa ang maraming panahon. Wakas. Shoutout nga po pala kay Josephine Garcia from Modena, Italy, Maylin Saira Sajid from Pakistan, Jean Romero from Germany, Delia Granada from Toronto, Canada, at Chris Javier. Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli.